Welcome back to my vlog mga amigos, and I hope okay kayong lahat dyan. And today's video mga amigos, may nagtatanong nga po sa akin regarding daw kung paano daw namin minamanage yung time namin na may anak kami dito sa UK. Diba? So bago ko sagutin yan mga amigos, gusto ko lang i-clarify na wala akong kino-compare dito. Gusto ko lang maging honest sa inyo kung ano yung naging experience namin dito. Okay? So number one is mahirap dito pag may anak kayo mga amigos. Kasi number one, kung gusto nyo ng child care, kung gusto mo yung mga nagbabantay ng anak nyo, napakamahal po. Mas mahal pa minsan kaysa sahod namin per hour. Kasi yung mga nagbabantay ng bata dito is lisensyado po sila. So hindi po basta-basta yung mga amigos, okay? So, okay, ganito. Yung wife ko is nurse, then ako naman is a healthcare assistant. So, yung partner ko is yung visa namin is under pa po sa hospital niya. So, siya yung magiging sa kanya naka-base yung schedule ko. So, ang ginagawa namin mga amigos is kinukuha ko yung buong available na shift niya or yung shift niya for the whole month. At saka doon ako magpa-plot ng schedule ko kung kailan ako papasok na hindi magiging conflict sa schedule niya. Okay? Pangalawa is, yun nga, bago ako nag-apply dito, kinausap ko yung boss ko na kung pwede ba na ganito, ganyan, kasi nga may anak ako. So, good thing naman is binigyan nila ako ng flexible shift. So, ganito yon. Flexible shift mga amigos is ako yung gumagawa ng schedule ko. Okay? Under contract pa rin ako kasi hindi nila ako pinayagan maging mag-bank, which is yun ang naging suggestion ko sa kanila. Kung mahirap para sa kanila na gawin yung schedule ko, magbabank na lang ako. Diba? So, yun nga, ang kagandahan naman is hindi pumayag yung boss ko. So, ang nangyari is every month, nagbibigay ako ng available shift ko sa kanila. Tapos yun na lang ginagawa nila, pinaplat nila. Okay? Pangalawa is, aside dun sa ako yung gumagawa ng schedule ko, ito rin, for example, may pasok ka today, tapos yung anak mo is may school activity or walang kukuha sa anak mo, okay? Kasi let's say yung partner mo may training, tapos ikaw naman is on duty. So walang kukuha sa anak mo pag-uwian nila. So ganito yung mangyayari mga amigos, sabihin mo lang sa boss mo, at papayagan ka nila lumabas para kunin yung anak mo. Okay? Kasi yung mga bata dito is priority nila mga amigos. Next is yung, let's say, unexpected na nagkasakit yung anak mo. Tapos tumawag ka ngayon na hindi ka papasok. Okay? Walang problema yun mga amigos. Wala nang ibang tanong yun. Ang sa kanila lang at least tumawag ka or magpaalam ka na hindi ka makakapasok. Hindi ka na questionin. Wala nang medical certificate na mangyayari. Hindi katulad sa Pinas. Pag hindi ka papasok, hihingian ka ng medical certificate. Dito, tumawag ka lang. Sabihin mo ganito, ganyan yung nangyari. Or kahit yung ikaw mismo magkasakit, tawagan mo, hindi ka pwede pumasok kasi yun na, masama ang pakiramdam mo. Wala na pong hihinging medical certificate yun. Automatic po, as long as tumawag ka lang sa kanila, magpaalam ka na ganyan yung nangyari, wala na pong problema yun mga amigos. Okay? So, pangatlo naman mga amigos is, yun. Ang kagandahan naman kasi dito is pina-priority nila yung bata at hindi mo basta-basta sila pwede iiwan kasi pwede tayo makulong yan mga amigo pag may nagreklamo. Okay? So I hope nasagot ko yung tanong mo today, and kung meron ka pang ibang katanungan, sabihin mo lang sa akin at susubukan natin sagutin yan mga amigos. Ingat!